Kasi halatang-halata ka na you're lawyering for Marcos That's not a good thing to do for a senator, lalo na if you are the chairman of the Blue Ribbon Committee. Tila nagiging abogado at tagapagtanggol ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacson. Ito ang puna ng dating mambabatas at dating Presidential Advisor on Political Affairs na si Jacinto Jing Paras. Ayon kay Paras, unethical para sa chairman ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee ang maglabas ng konklusyon kahit wala pang investigasyon kay Saldico. At tila inaabsuelto na nito ang Pangulo sa issue ng budget insertions. He admitted that there was insertion, pero it's not Marcos. Pero isn't it very unethical for the chairman of a Blue Ribbon Committee to prejudge the issue? Wala pa nga investigation kay Saldi, hindi pa nga napa-appear. He's already making a conclusion. Ganito rin umano ang ginawang paghusga ng senador sa salaysay ni Orly Gutesa na imbes na bigyan ng halaga ang sinumpaang salaysay ay ang kredibilidad ng tao ang pinuna nito. Hamon pa ni Paras, handa raw siyang makipagdebate kay Lacson hinggil sa issue. Umaasa siya na ititigil na ng senador ang pagiging bias. I'm not lawyering for Saldico. I want him to be persecuted. I want Saldico to be jailed. Bakit? Nakapagtaka nga. I've been saying all along na dapat bigyan na ng cancel mo na yung passport na. Sampahan na ng kaso. Malinaw anyang indikasyon na may nangyayaring mali sa administrasyon ang sunod-sunod na pagbibitiw sa pwesto ni na Executive Secretary Lucas Bersamin, Budget Secretary Amena Pangandaman at iba pang opisyal na nauugnay sa issue. Ayon pa sa kanya, mistulang ginawang sacrificial lamb ang naturang mga opisyal, kaya't nararapat lamang na maisama rin sila sa mga iimbestigahan. And in an agency, the agent represents the principal. Unless denied by the principal na wala silang authority, wala pa tayo narinig kay Marcos na binuljak niya si Pangandaman, si Adrian Bersamin at saka si E.S. Bersamin na ginamit niyo yung pangalan ko para sa mayroon ba siyang statement na Tupalo yata Tupalo. Dapat imbestigahan din yan si Pangandaman, si Bersamin at makuha din yung statement nila kung gaano katotoo yung sinasabi ni Saldico. Are they going to deny it or are they going to just keep quiet? Sa ngayon, hindi pa naglalabas ng sagot si Senator Lacson hinggil sa mga issue na ibinabato sa kanya ni Paras. Samantala, pinag-aaralan din ng grupo ni Paras ang posibleng pagsasampa ng impeachment case laban sa Pangulo. Kabilang sa mga isyong tinitignan nila ang hindi pagveto ng Pangulo sa maanumalyang budget insertion sa 2025 national budget, ang pagdadawit sa Pangulo sa isyu ng kickbacks ni Saldico at ang umano'y paggamit ng iligal na droga na isiniwalat ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos, isang paratang na anilay betrayal of public trust. For him to continue, there will always be an issue of credibility. I think he should step down already. Ayon naman kay Attorney Manuelito Luda, dating commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission, kapag hindi nalutas ang umano'y political crisis sa bansa, lalong mababaon sa hirap ang Pilipinas. Pag hindi ito na-resolve, itong political crisis natin, the economy will suffer and the people will suffer more. There is a crisis also of investor confidence. Hindi pwedeng paiwas-iwas lang. Hindi ito mariresolve The protest will not also end. So, sino ang lugi dito at the end of the day? Lahat tayo. The government and the people especially. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.